Welcome back, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw mga kapartner. Welcome back ulit kayo sa Putot Vlog or Jackson 15 Farm. So, sa video natin ngayon, update natin kung kamusta na yung ating ampalaya, no? So, may harvest na tayo. Pangatlong harvest na ito na pakunti-kunti pa lang kasi maliliit pa yung kanyang bunga. So, naghahanap tayo dito ngayon. So, ng bunga sa ating ilalim. So, hindi tayo gumamit dito ng twine na ano, yan o, harvest tayo. Yan o, ganda-ganda ng bunga niya. Yan. So, harvestin na natin kasi malaki na kasi mag-spray tayo. So, continue pala doon sa ano, sa baka magtanong kung ano yung nagamit natin dito. So, gaya nga ng sinabi ko, huminto ako sa paggamit ng mga synthetic na insecticide kasi masyadong maanghang, minsan nasusunog, minsan ano. So wala na tayong ibang ginamit na ano pa dito maliban sa Bio Optimax na lang talaga. So pasensya na ano, sa disclaimer lang dun sa mga kumpanya, mga technicians, ganyan. So pero yun lang yung ginagamit, kaya ko nilalagay at saka sinasabi yung anong ginagamit ko rito. So, para doon naman sa mga magsasaka to na makalist tayo ng ano, ng ating budget. So, yan. Medyo parami na ng parami yung bunga niya. Yan. So, mababa pa. Mininti natin to mula nung maliit pa sila. Puro lang talaga tayo Bio Optimax. So, sa ngayon, marami-rami na talaga yung bunga niya. So, no lang. Tama yung estimated at saka na experience ni Joe Phil the farmer na pag palaging basa yung puno, nagkakaroon ng gaya nito. Nababasa yan pag nag-ulan. So, ano siya? Marami yung kanyang ano. Nagkaka-trigger yung fungus na pumasok sa ating mga gulayan. So ano pa yung ibang dahilan na makakapasok yung fungus dito sa ating ano, sa ating gulayan is yung isa doon is nabanggit ko na rin yan dati. Isa doon is yung pollinator. Although na hindi siya cause ng fungus yung ano, yung pollinator, nakakatulong siya sa atin, pero halimbawa may sakit kasi ang pinanggalingan niya na ano, na bulaklak or puno ng gulay. So ano siya, tawag nito, naipapasa niya rin yung fungus doon sa mga bulaklak. So yun yung nagiging sanhi din na ano, na iba. Pero dito yung wealth talaga is yung parati basa yung natin, yung ating puno ng ating gulay. So ito nga meron siyang sign kasi nakapatong yun eh. Pero ano na yan, magawa na natin ng paraan yan. So yun nga mga kaparmer, pasensya na kung medyo malikot yung video kasi pinapakita lang natin na hindi edited yung ating mga video ginagawa. So isang linya pa lang. So ito pangalawa na. Yan. Baka meron kayong napansin mga kaparmer. So medyo mayroong nagbago rito sa ating sakahan, no? Meron tayong binago dito. Saka ito sana yung ito po yung ano, yung sinasabi ko sa inyo na babaguhin ko talaga yung sistema ng aking pagsasaka. Sa awa ng Diyos, nag-usap kami ng asawa ko kung ano ba talaga yung mas mainam
mas safe na pang prevent sa mga insekto dito. So makikita ninyo, ayan o, makikita ninyo yung puti. So, ito lang muna yung ano namin, yung try out. Ito muna, itong ampalaya muna na to. Pero kung luluubin na mag-click ito, continue namin ito. So ito mayroon siyang net. So may net talaga siya mga kaparmer. Nilagyan ko ng net, kahapon ko lang din ito na nalagay. So ito na dito sa loob ngayon. Nakikita ninyo ang ganda, oh. Ang ganda, safe yung ating pananim. Meron pa itong insekto kasi bago ko ito na lagay, nakapasok na. Pero yung ano niya, yung as in na pagdami nila, simula nung nalagay ko siya kagabi, hindi na siya na lahat ng gustong pumasok is mahirapan ang pumasok dito. So ibig sabihin mag-spray ako ngayon ng Bio Optimax. Yung kung ano lang yung nakapasok dito, yun lang yung insektong papatayin ng ating i-spray. So sana makita ninyo yung pagbabago dito sa ating sakahan mga kaparmer. Hindi to para sabihin na pinagyayabang natin, kundi ito ay isang bahagi na sana makatulong talaga ito sa atin mga kaparmer. Makaproduce ng gulay na masustansya at hindi contaminated. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, magpo-produce tayo ng gulay. So shout out nga pala sa mga bago nating subscriber, tsaka sa mga subscriber na natin dati na patuloy pa rin nag-aabang ng ating mga video. So ito na yung pinagsisikapan natin na mabago yung pamamaraan. So baka may comment lang kayo kung kung tawag dito, comment lang kayo sa comment section natin. Open naman yan, sumasagot din naman po ako. Tsaka shoutout nga pala sa kay sir, sino yun, hindi kita maalala sir, pasensya na. Nag PM talaga siya sa atin sa messenger kung nakakasunog ba daw yung chlorine sa dahon ng ampalaya. So nag-comment tayo, nag-message siya sa akin. So ang sabi ko, nakakasunog talaga siya kasi maraming feedback na nasunog daw yung kanilang gulay dahil sa chlorine. So kaya ngayon hindi na dito nag-spray din ako dito nung nakaraan. Saka yung lahat na gumagapang is natamaan din ng chlorine kasi meron itong sign ng wilt Pero ng Diyos, hindi naman siya na yung mga inisprayan ko hindi naman nasunog. Sa pagkuhan lang siguro yun. Mari kasing nasunog siya or talagang sunog na siya bago mo pa inisprayan dahil nga may punggos. Ito yung dahilan na nag-spray ako ng chlorine dito. May namamatay. Okay. So ika na putol man ito, sayang. Ayaw nga pala mga kaparmer, bago ko makalimutan, i-off na sana yung video ko. So hindi pala ako nag-pruning nitong aking ampalaya kasi ang isip ko baka hindi rin tatagal, kaya habulin na natin yung pagdami ng kanyang bunga saka makarami tayo ng harvest. Pero ngayon observe natin to. So one night pa lang ito, sa video na to isang gabi pa lang itong ating net na nilagay dito. So maganda nito ay tinignan ko kahapon, yung init is medyo hindi siya ganoon kainit. Tapos kasi wala pa namang ulan.
Ayan. So, balikan ko lang yung ang kulit ng video, no. Pasensya na kayo mga kaparmer, ha. So, talagang Oo nga, ito, buti nakita ko to. Pag ganito na parati siyang basa, ito, parati siyang basa sa inyong gulayan, mainam nito, sprayan nyo na yan ng sprayan nyo na yan ng chlorine para hindi dumami, para mapigilan kaagad yung yung pagkalat ng virus dito sa ating sakahan. So, balikan ko lang mga kaparmer yung ating video. So, ito na ang harvest natin na nakuha ngayong araw, ngayong harvest natin. Yan. So, maliliit pa itong bunga niya. Yung marami-rami na. So, ano na lang, tsagain na lang natin, antayin yung mas pagdami pa ng ating harvest. Show, goes na, come, show, come. Goes na. Yan, pumasok kasi yung isang aso natin. Iglit lang mga kaparmer, ha. So yun, ito yung sa labas ng ating ampalayahan. So sana tumagal siya at sana magustuhan niyo yung pinapakita ko sa inyo ngayon. So ano na lang, kung mayroong comment, yun na lang, sasagutin ko na lang yun mga kaparmer. Ang talaga nito, malaking tulong siya sa pagpasok ng insekto sa ating mga pananim. So kung may karoon man, so kaya na rin yun ng ng mga bio lang, na mga organic lang na fungicide, yung fungicide dyan sa loob, kaya na yan. Tapos kung mayroong makapasok, posible sa 100% na makapasok talaga sila, makapasok man ang 10%, yung 10% lang ang ang poproblemahin mo. Yung 90% prevention na yan ng NEET. Yan, magtanong kayo kung anong NEET yan. Yan talaga yung ginagamit ng sinaunang panahon ng mga na kabataan o mga magulang na moskitero talaga yan. Nylon po yan mga kaparmer. So sa ngayon, medyo hindi ako marunong magsalita, pero sa totoo lang, balak ko talaga kasi ang itago. Hindi ko dapat i-share yan yung paglalagay ng net dito. Kaso baka maka-inspired sa inyo, at saka sana makatulong din sa inyo mga kaparmer. So shout out sa mga bago nating subscriber at saka sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. So ito na ngayon yung sistema ng ating pagsasaka dito. So pangatlong harvest lang kasi yan so konti pa lang, mga nasa 2 kilo pa lang yung harvest natin. Tanong kayo kung ilang puno yan. So marami siguro yan, sobra 100 siguro yan, kasi mga 253 yung dati yung tumubo So wala namang namatay, nasa 200 plus yan. So medyo yung space niya is medyo hindi angkop dun sa spacing na 6 by 1/6 na sinasadya sa atin. So hindi natin nasunod yon kasi pa tayo, nag-experiment pa tayo. So sa susunod naman, sa awa ng Diyos, kung ipahintulot pa may buhay at lakas, sana ito naman yung talong naman yung makalagay din tayo ng NEET sa ating mga talong. So yun yung update sa ating sakahan mga kaparmer. So yun lang muna sa ngayon. Sana magustuhan rin yung video ko. Paki-like and share naman kung pwede. Saka wag niyo sanang i-skip yung advertise mga kaparmer. Sana ma-inspired ko kayo sa ginagawa ko dito sa Putot Vlog or sa Jack's 2015 farm na ginagawa natin. Pangarap lang ito mga kaparmer. Pero sana makatulong ito dun sa mga nangangailangan. So sa katulad ko na mayroong problema sa sakahan, sawa na rin sa insekto, sana itong solusyon na ito ang makita ninyo mga kaparmer. Salamat sa Diyos at patuloy na ang ganti ng Diyos ninyong kabutihan at ingatan kayo at ang inyong mga sangbayan. Salamat po mga kaparmer.